Magandang araw sa ating mga kasaksaksi natin. React lang tayo tungkol doon sa usaping impeachment ni Sara Duterte. Nakakalungkot isipin at panoorin ang mga salitang binitawan ni Senate President Escudero na sabi niya noong una na wala daw immediately sa ating konstitusyon. Ang ibig sabihin ay yung trial daw sa Senado ay mga tao lang daw nagsabi na immediately. Ito ang nakakabahala dahil para bagang ang ating Senate President ay hindi alam ang katagang synonymous o bokabularyo. Hindi niya alam ang synonymous. Ang ibig sabihin ay dalawang words with the same meaning. At malinaw sa ating constitutions sa Article 11, Section 3, Paragraph 4, and partly quoted na trial by the Senate shall forthwith proceed. Ito yung forthwith, ito yung na parang nababalahura na word. Ating Senate President di alam kung anong meaning itong forthwith. Lahat ng mga bokabularyo o diksyonaryo ay malinaw sinasabi na ang synonyms nito ay immediately. So, kung ito ang mga tao na mamamahala sa atin, parang walang mangyayari sa ating bansa. Sinasabi niya na ang House daw ay napakabagal. Ang House natin ay isang, kumbaga sa kaso, ay sila ang prosecutor. At natural lamang na pag-aaralan nila ang kaso dahil sila ang mag-prosecute sa korte. Sa Senado, ayan, in this case, sinisigurado nila na ito ay airtight na kaso laban kay VP Sara. At sa aking pananaw at opinion ay talaga namang may kalalagyan si Sara dito dahil sa mga nabanggit na mga alleges sa article of impeachment. Una, yung pagbabanta niya sa buhay ng ating Pangulo na PBBM, kanyang asawa at sa kay Speaker Romualdez. Sabi ni Sara ay conditional na yun, o sabi ni Bato, conditional na yun na threat. Pero hindi ganun eh. VP Sara as isang abogada at siya ay isang officer of the court. Ang isang officer of the court should respect the rule of law. Ang rule of law ay nagsasabi na kapag may threat sa buhay niya, ang dapat niyang ginagawa ay pumunta sa pulis.
file siya ng pa-blatter siya para ma-record at maimbestigahan na kung sino man yung nagtreat sa kanya. Hindi yung gagamitin nila ang kanilang expertise, ang EJK, yung hindi nadadaan sa judicial system ang kaso. Papatayin niya kapag namatay daw siya. Hindi tama na makipagkontrata ka na isang killer. Malinaw yun. Hindi siya may hirapan siyang makawala sa reklamo niya. That is already a crime sa aking pananaw. Dapat ginagawa niya ay pumunta siya sa pulis o magpapaya siya ng complaint sa pulis at makasugan kung sino yung nagtitreat sa kanyang buhok. Ang isa pa, itong confidential fund ay tingin ko napakabigat na kaso. Kita man natin sa pag-imbestiga sa public accounts sa Kongreso. Hindi niya masagot at mga katanungan. Na fictitious name kagaya ng si Mary Grace Piatos, at yung Villamin, Kokoy Villamin, non-existent personalities. So lumalabas ng bogus ito na mga tao at pinapalabasan niya na ang mga ito para maklaim nila yung confidential fund. Ito yung bigat ng mga articles. At yung isa ay yung bribery niya sa mga mataas na opisyalis sa DepEd noong panahon niya, na binibigyan niya ng sobre. That is klaro-klarong bribery. At ang panghuli ay yung pera nila sa kanilang bank account na umabot ng 2 billion. Yun account nila ni Duterte. Hindi ko Duterte. Makikita malalantad yan sa impeachment court. Ang problema, hindi pa natin makikita itong paano niya sasagutin ito within 4 months or 5 months na yan. Itong ating Senate President, parang hindi niya naintindihan yung tungkulin nila. Wala talaga sa tingin ko, wala sa katuwiran si Senate President nito. At ang Supreme Court dapat mahimasok na dito. Bilisan nila yung desisyon nila. May petition na ito, mandamos, para ordinan nila ang Senado kung ano man ang i-order nila. Sa ayun na ba nila yung petition na madaliin, mag-trial agad, o sa ayun nila ang posisyon ni Senate President na mag-antay ng halos 6 na buwan. Yung hindi na yung portrait sa tingin ko. Mga kasasag sinagol, kapal-apan natin ito ng video dahil isa itong mainit na issue na lalamig kapag di natin
pag-usapan. Salamat mga kasaksak sinagol sa inyong pagpanood. Bye-bye.